Matapos ang madugong gabi sa charity gala, hindi nakatulog si Pia. Hindi dahil sa mga ninjang nakasagupan niya, kung hindi dahil sa haplos ni Drake sa kanyang balikat. Pia, focus. Agent ka, hindi ka leading lady sa 6:00 na gabi na teleserye. Utos niya sa sarili habang sinusuntok ang kanyang punching bag sa safe house kinabukasan ng madaling araw. Agent Pantoja, stop abuse the equipment. Boses ni Bench sa intercom. Pinatatawag kayo ni Don Fernando Montenegro, ang dragon ng pamilya. Siya ang tunay na may-ari ng imperyong binabantayan mo. Bakit? Magpapakarate rin ba siya ng mesa? Biro ni Pia. Pero ang totoo ay kinakabahan siya. Pagdating nila sa mansyon ng mga Montenegro sa Forbes Park, tila pumasok si Pia sa isang museum. Ang bawat vase ay mas mahal pa sa buhay niya. Doon sa gitna ng isang Japanese-style garden, nakaupo ang isang matandang lalaki na may hawak na samurai sword at pinupunasan ito ng puting tela. Si Don Fernando. Kahit na may edad na, ang kanyang mga mata ay kasing talim pa rin ng kidlat. So, ikaw ang clumsy secretary na nagliligtas sa anak ko? Tanong ni Don Fernando na hindi tumitingin kay Pia. Opo sir, Pia Pantoja po, expert sa filing at accidental rescue, sagot ni Pia. Pilit na pinatitino ang kanyang tayo habang suot ang isang floral dress na labas ang kanyang muscular na binti. Tumingin ang matanda kay Drake na nasa tabi ni Pia. Drake, iwan mo muna kami. Gusto kong makilalang babaeng nakagawa ng bridal carry sa iyo ng harap sa buong bansa. Napakamot sa ulo si Drake. Dad, she's just a secretary. Huwag mo siyang tatakutin. I am not scaring her, son. I am testing her. Nakangising sagot ni Don Fernando. Nang makaalis si Drake, biglang bumaling ang matanda kay Pia. Sa isang iglap, itinas niya ang samurai sword at tinutukto sa laeg ni Pia. Isang normal na sekretary ay sisigaw o himatayin. Pero si Pia, nanatiling relax. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang kumuha ng combat stance sa ilalim ng kanyang floral dress. Bakit hindi ka sumigaw, Miss Pantoja? Tanong na matanda habang mas nilalapit ang talim sa kanyang balat. Sayang po kasi ang boses ko, sir. At saka, alam ko namang hindi niyo itutuloy. Mapurol po ang dulo ng sword ninyo. Pang-display lang yan, kampanteng sagot ni Pia. Humalakhak si Don Fernando at binaba ang espada. Interesting. You have eyes like a hawk. Pero sapat ba yan para maging sekretary ng anak ko? My son is a target. He needs someone special. Specialist po ako sa typing, sir. 100 words per minute. Paggalit, palusot ni Pia. We'll see. Heto ang unang test mo, sabi ni Don Fernando habang tinuturong isang maliit na table sa gitna ng pond. Gawan mo ko ng tsaa, pero ang tubig na gagamitin mo ay dapat galing sa fountain sa kabilang dulo ng garden. At kailangan mong makabalik dito nang hindi nababasa ang suot mong dress at hindi tumatapon ang tubig sa tasa. You have 3 minutes. Impossible. Ang fountain ay may layong 500 metro at kailangan dumaan sa mga madudulas na bato sa gitna ng pond. Start now! Sigaw ni Don Fernando. Tumakbo si Pia. Hinubad niyang kanyang heels at tumakbo na nakayapak. Sa bilis niya, tila ba lumilipad siya sa ibabaw ng mga damo. Pagdating sa fountain, pinuno niya ang tasa. Pero paglingon niya, laking gulat niya na makitang may 5 lalaki na nakaitim na maskara na humarang sa kanya. Ang mga ninja na naman. Ngayon pa talaga, inisasabi ni Pia. Hawak ang tasa ng tubig sa kanang kamay. Ginamit ni Pia ang kanyang kaliwang paa para sipain ang unang ninja. Pak! Ang tubig sa tasa ay gumalaw pero dahil sa perpektong balanse ni Pia, walang natapon kahit na isang patak. Sumugod ang dalawa pa. Gumamit si Pia ng Copiora move, isang paikot na sipa habang isang kamay na sa lupa at ang isa'y hawak ang tasa sa ere. Parang isang sayaw ang bawat galaw niya. Sa gitna ng bakbakan, nakita niya si Drake na nakatingin mula sa balcony ng mansyon. Patay, bawal ako na makitang nakikipag-sparring. Agad na binago ni Pia ang kanyang estilo. Kunwari ay natisod, pero ang bawat tumba niya ay tumatama sa mukha ng mga kalaban. Sa labas, mukha siya nagpapanik na babae. Pero sa totoo lang, isa-isang bumabagsak ang mga ninja sa paligid niya. Eksaktong 3 minuto, nakabalik si Pia sa harap ni Don Fernando. Hingal na hingal siya, medyo magulong buhok pero ang tasa, puno pa rin na tubig
at ang kanyang floral dress, tuyong-tuyo. Heto na po ang tubig niyo, sir. Medyo mahangin lang po sa labas, kaya nagulong buhok ko. Bungis-ngis ni Pia. Ininom ni Don Fernando ang tsaa. Tumingin siya kay Pia. At pagkatapos sa mga nidyang dahan-dahang tumayo sa malayo na may mga pasa sa mukha. Tell me, Miss Pantoja, bakit gusto mo maging sekretary ni Drake? Sa galing mo, pwede kang maging general. Seryosong tanong ng matanda. Kailangan ko po ng pera para sa pamilya ko sa probinsya. At saka, gusto ko po si Sir Drake. Gusto ko pong magtrabaho sa kanya. Mabilis na bawi ni Pia habang namumula. Lumapit si Drake sa kanila. Dad, enough with the games. Pia is tired. Hinawakan ni Drake ang braso ni Pia para alalayan ito. Are you okay? Bakit may pasa ka sa siko? Tanong ni Drake. Ang boses ay puno ng pag-alala na hindi niya maikubli. Ito po ba? Nabangga po ako sa pader. Alam niyo naman po na clumsy ako. Palusot ni Pia habang nakatitig sa mga mata ni Drake. Ngumiti si Don Fernando. Isang ngiti na may halong plano. You passed the first test, Pia. But remember, ang susunod na misyon ay hindi na sa loob ng mansyon. Drake is going to a business trip in a remote island. At ikaw ang tanging kasama niya. Lalaki ang mga mata ni Pia. Isang isla? Sila lang dalawa ni Drake? Isang isla, sir? May signal po ba doon? Baka hindi ako makapag-send ng emails. Tanong ni Pia, pero ang totoo iniisip niya kung paano niya mapoprotektahan ang sarili niya mula sa kilig na nararamdaman niya tuwing malapit ang milyonaryo. No signals, no guards, just the two of you, sabi ni Don Fernando. Habang naglalakad palayo ang matanda, may binulong siya sa kanyang tauhan. Ready the real assassins. I want to see if she can really protect my son when things got bloody. Or if she'll choose her life over his. Ang misyon ni Pia ay naging isang seryosong laro ng buhay at kamatayan at pag-ibig. Ang private island ng mga Montemayor sa Palawan ay paraiso sa paningin ng marami. Maputing buhangin, asul na dagat at mga marangyang villa, pero para kay Pia, isa itong tactical nightmare. Walang matataguan, limitadong exit points at ang tanging kasama niya ay isang bilyonaryong kasing hot ng sikat ng araw pero kasing suplado ng bagyo. Miss Pantoja, bakit dala mong malaking maleta na yan? We're only staying for 2 days for the ocular inspection of the new resort. Tanong ni Drake habang pababa sila ng private chopper. Suot ni Drake ang isang puting linen shirt na bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. Isang tanawing muntik ng mapapatid ng hininga ni Pia. Eto po ba, boss? Mga gamot po. Baka kasi sipunin kayo o kaya makagat ng endangered na lamok. Pagsisinungaling ni Pia. Sa loob ng maletang yon ay hindi gamot, kundi mga smoke grenades, isang compact sniper rifle at ang kanyang paboritong combat knives na tinago niya sa loob ng mga hollowed out na bote ng sunblock. And why are you wearing a turtleneck in this heat? Dagdag ni Drake, nakataas ang kilay. Protection po sa UV rays, sir. Ayaw ko po maging roasted secretary. Sagot ni Pia habang pinupunasan ng pawis. Ang totoo, tinatago niyang kanyang shoulder holster sa ilalim ng suot na manipis na jacket. Pagdating sa villa, sinalubong sila ng mga balitang may technical issue sa generator. Ibig sabihin walang kuryente sa gabi, walang signal, at ang tanging ilaw ay mula sa mga sulu at buwan. Pia, I need to check the shoreline. Follow me. Utos ni Drake, napilitan si Pia na magpalit ng suot. Dahil utos ni Agent Bench na dapat ay magmukha siyang bakasyonista. Kinuha niyang tanging swimwear na dinala niya. Isang black sports bikini na mukhang pang Bond girl. Sinuot niya ito at ang barabal na manipis sa sarong para itago ang kanyang tactical belt sa bewang. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang katahimikan ay tila bumibigat. Ang tunog lang ng alon ang naririnig. You know, Pia, you're not like my secretary I've had. Biglang sabi ni Drake, huminto siya sa paglalakad at tumingin sa malayo. Most people are after my money or my influence. Pero ikaw, tila mas interesado ka sa paligid ko kaysa sa akin. Are you hiding something? Tumibok na mabilis ang puso ni Pia. Boss, hiding? Wala po ah. Ang tinatago ko lang po ay yung takot ko sa dagat. Baka kasi may pating. Biglang humarap si Drake sa kanya. Ang distansya nila naging pulgada na lang. Really? Then why are your hands calloused?
Why do you move like someone who's ready to kill instead of someone who's ready to type? Dahan-dahang inabot ni Drake ang kamay ni Pia. Sa sandaling maglapat ang kanilang balat, tila tumigil ang mundo. Pero bago pa makasagot si Pia, ang kanyang danger sense ay biglang nag-alarm. Isang maliit na kislap ng liwanag mula sa itaas ng mga puno ng nyog ang napansin ni Pia. Isang lens flare. Sniper! Dapa, boss! Sigaw ni Pia. Imbis na mag-clumsy act, hinila ni Pia ang kwelyo ni Drake at tinulak to sa likod ng isang malaking bato. Isang balang tumama sa buhangin kung saan sila nakatayo kanina. What was that? Was that a gun? Gulat na tanong ni Drake, ang mukha ay namumutla na. Daga po yun, sir. Daga na may dalang baril, hiyaw ni Pia. Pero wala na siyang oras para magpatawa. Stay here, huwag kang gagalaw. Hinubad ni Pia ang kanyang sarong, nilalantad ang kanyang tactical bikini at ang dalawang kutsilyong nakasukbit sa kanyang binti. Sa isang iglap na wala ang clumsy Pia, ang nakita ni Drake ay isang babaeng tumatakbo ng mabilis sa buhanginan. Umiiwas sa mga bala na parang sumasayaw sa ulan. Pia, bumalik ka dito! Sigaw ni Drake pero huli na. Pumasok si Pia sa gubat gamit ang kanyang instinct. Mabilis niyang nahanap ang posisyon ng sniper. Hindi ito ninja, ito isang professional mercenary. Habang nagkakasa ang lalaki para sa susunod na tira, biglang lumitaw si Pia sa likuran nito. Wrong move, brother, malamig na sabi ni Pia. Nagkaroon ng mabilis na bakbakan. Sinubukan siyang saksakin ng mercenary pero sinalo ni Pia ang braso nito at ginamitan ng isang disarming technique. Sa gitna ng gubat, habang nagkabikini lang, pinatunayan ni Pia kung bakit siya tinatawag na The Punisher. Isang malakas na sipa sa sikmura at isang sleeper hold ang nagpabagsak sa kalaban. Nang masiguradong ligtas na, mabilis na kinuha ni Pia ang kanyang sarong at binalot ulit sa katawan. Nag-dishove siya ng buhok at kumuha ng isang malaking nyog. Bumalik siya kay Drake na nanginginig pa rin sa takot sa likod ng bato. Boss, okay na. Nahulog yung nyog sa ulo nung masamang tao. Aksidente ko po siyang natisod habang naghahanap ako ng banyo. Hingal na sabi ni Pia. Tumingin si Drake sa kanya. Pia, I saw you. I saw you how you move. You didn't just trip him. You fought like a professional. Lumapit si Drake kay Pia, hinawakan na magkabilang balikat nito. Sino ka ba talaga? Are you here to protect me? Or are you the one I should be afraid of? Sa gitna ng madilim na isla, sa ilalim ng liwanag ng libo-libong bituin, hindi na nakapagsinungaling si Pia. Ang mga mata ni Drake ay puno ng halo-halong takot, pagtataka at isang emosyong hindi maikakaila. Pagnanasa. I'm just your secretary, sir, bulong ni Pia. Ang boses ay nangangatog. Isang secretary na handang mamatay para sa'yo. Dahan-dahang niyuko ni Drake ang kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, walang langaw na dumaan, walang mesa na tumumba. Sa gitna ng panghanib sa islang yon, naramdaman ni Pia ang mainit at malambot na labi ni Drake na dumampi sa kanya. Isang halik na nagsasabing, alam ko ang sekreto mo pero ayaw ko pa rin pakawalan ka. Pero sa hindi kalayuan, sa loob ng isang surveillance van sa kabilang panig ng isla, nakangiti si Don Fernando habang pinapanood ang monitor. The test is working. But let's see how they handle the next wave. The real assassins. Ang ulan sa isla hindi parang ambon sa Maynila. Ito ay isang dilubyo. Sa gitna ng madilim na gubat, hila-hila ni Pia si Drake habang ang putik ay bumabaon sa kanilang mga paa. Ang putok ng baril mula sa mga mercenary sa likuran nila ay mas lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Pia. Tito boss, pasok ka. Hila ni Pia kay Drake patungo sa isang maliit na entrada ng kuweba na natatakpan ng makakapal na baging. Hinihingal silang dalawa pagpasok sa loob. Malamig, madilim at maamoy lupa. Si Drake ay napasandal sa pader ng kuweba. Ang kanyang puting linen shirt ay basa at dumidikit sa kanyang matipunong dibdib. Si Pia naman ay kagad nang sumilip sa labas. Tinitiyak na walang sumusunod sa kanila. Pantoha, bakit may baril ka? Ang boses ni Drake ay mahina pero puno ng otoridad. Nakita niya ang compact pistol na nakasukbit sa hita ni Pia nang humawi ang suot nitong sarong. Napahinto si Pia. Lumingon siya kay Drake. Wala na ang clumsy secretary. Ang buhok niya ay basa, ang kanyang mga mata'y matalas at ang kanyang postura ay tila isang sundalo. Boss, hindi itong tamang oras para sa question A portion.
Ang mahalaga, buhay kayo, sagot ni Pia, habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang waterproof na bag. Buhay ako, pero ikaw, may dugo ang balikat mo. Pansin ni Drake, napatingin si Pia sa kanyang kaliwang balikat. Isang balang bahagyan dumaplis dito kanina habang pinoprotektahan niya si Drake mula sa sniper. Dahil sa adrenaline, hindi niya naramdaman ng sakit. Pero ngayong humupa na ang takbo, ang hapdi ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang sistema. Daplis lang ito, sir. Mas masakit pa yung makita kayo nakasimangot. Biro ni Pia, pero namimilipit siya ng dahan-dahang hubarin ang kanyang manipis na jacket. Let me help you, sabi ni Drake. Hindi na ito naghintay ng sagot. Lumapit ang milyonaryo at kinuha ang medical kit mula sa kamay ni Pia. Sa ilalim ng mahinang liwanag, isang glow stick na binasag ni Pia. Magkatapat silang nakaupo sa malamig na sahig ng kuweba. Dahan-dahang nilinis ni Drake ang sugat ni Pia gamit ang alcohol pad. Ramdam ni Pia ang panginig ng mga kamay ni Drake. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tensyong namumuo sa pagitan nila. Sino ka ba talaga, Pia? I hired a secretary but I got a guardian angel with a license to kill. Bulong ni Drake habang tinititigan ang kanyang mga mata sa mga mata ni Pia. Agent ako, sir. Ang mission ko ay protektahan ka. Utos ng tatay mo at ng ahensya ko. Pag-amin ni Pia. Pero yung pagiging clumsy ko, totoo yun. Masyado lang talagang malakas ang reflexes ko, kaya lagi ako nakakasira ng gamit. Natawa ng bahagya si Drake, isang tunog na bihira lang marinig ni Pia. Kaya pala, ang dami mong nasirang vase. You're too strong for this world, aren't you? Siguro po, pero sa harap ni boss, minsan pakiramdam ko, ako ang mahina. Seryosong sabi ni Pia. Tumigil si Drake sa paglinis ng sugat. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Pia. Sa loob ng kuwebang yon, kung saan ang tanging naririnig ay ang bagsak ng ulan at ang kanilang mabilis na paghinga, na walang lahat ng hadlang. Ang bilyonaryo at ang sekretarya, ang target at ang protector, naging 2 tao na lang silang naghahanap ng init sa gitna ng bagyo. Pia, tawag ni Drake sa kanyang pangalan. Hindi Miss Pantoja, kundi Pia. Bago pa makasagot ang dalaga, dahan-dahang nilapit ni Drake ang kanyang labi. Sa pagkakataong ito, walang aksidente. Ramdam ni Pia ang tamis at pangungulila sa bawat nampi ng labi ni Drake. Isang halik na nagsasabing hindi na ito tungkol sa misyon o sa pera. Ito ay tungkol sa kanilang dalawa. Napapikit si Pia, ang kanyang mga kamay na sanay sa baril ay dahan-dahang lumapat sa batok ni Drake. Hinihila to palapit ang init ng katawan ni Drake, ang pagalis ng ginaw na naramdaman niya mula sa basang damit. Pero sa gitna ng kanilang paglalakbay, sa mundo ng kilig, isang kalansing ng metal ang narinig ni Pia sa labas ng kuweba. Agad na lumayo si Pia at kinuha ang kanyang baril. Ang kanyang killer instinct ay bumalik sa isang iglap. Boss, dapa! Ano yun? Tanong ni Drake. Bumalik sa realidad. May bisita tayo at hindi sila taga Palawan. Malamig na sabi ni Pia. Sa labas ng kuweba, 3 lalaki naka-high-tech na night vision goggles ang dahan-dahang lumalapit. Ang mga to ay hindi na mga ninjang nagtitraining lang. Ang mga ito ay ang Black Viper Group, ang mga totoong mamamatay tao na kinuha ng kalaban ng pamilyang Montenegro. Drake, makinig ka sa akin, sabi ni Pia, habang inaayos ang kanyang baril. Kailangan na nating lumabas dito. Kapag sinabi kong tumakbo, tumakbo ka patungo sa dalampasigan. Huwag kang lilingon. I'm not leaving you, Pia, matigas sa sabi ni Drake. Wala kang choice, boss. This is my job at ayaw ka na mabawasan ng sweldo ko dahil lang namatay ang target ko. Biro ni Pia, pero ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Isang smoke grenade ang hinagis ni Pia sa labas. Sa gitna ng puting usok, lumabas si Pia na parang isang anino. 2 mabilis na putok ang bumasak sa katahimikan ng gabi. Ang unang 2 kalaban ay bumagsak kaagad, pero ang pangatlo ay nakapagtago sa likod ng malaking puno. Drake, takbo! Sigaw ni Pia. Habang tumatakbo si Drake, si Pia naman ay nakikipagpalitan ng putok, pero hindi niya napansin ng ika-4 na kalaban na sa itaas ng kuweba. Isang malaking bato ang tinulak nito pababa sa direksyon ni Pia. Pia, look out! Sigaw ni Drake na tumigil sa pagtakbo at bumalik para itulak si Pia.
Naisalba ni Drake si Pia pero pareho silang gumulong pababa sa isang matarik na dalisdis patungo sa isang bangin na ang dulo ay ang rumaragasang dagat. Ano kayang mangyayari kay Drake at Pia? Makaligtas kaya sila sa mga taong nagtatangka sa buhay nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.